Welcome to Miss Kalia Vlog. Tara't samahan niyo akong pakinggan ang part 3 ng ating story. 3 araw ang nakalipas na para bang walang nangyari. Bumalik din kaagad ng umaga noon si Abigail sa bahay nila. Hindi pinahalata ni Seth na alam niya ang nangyayari sa loob ng bahay. Ang sabwata ng misis niya at ng kakambal nito. Hindi nga alam ni Seth kung paano magagalit sa misis dahil kahit gustuin man niyang magalit, ay hindi naman pwede. Ayaw niyang masira ang matagal na nilang pagsasama ni Abigail. Kaya sa isang banda, gusto niyang kalimutan ang lahat ng nangyari. Pero aminado ang lalaki na hinahanap-hanap na niya ang nakakabaliw na init ng katawan ni Andrea. Halos gabi-gabi niya itong naiisip simula nung may namagitan sa kanila. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya lubos makapaniwala na natikman na niya ang matagal na niyang inaasam. Isang araw, kagagaling ni Seth mula sa trabaho at natapos niyang maaga ang trabahong pinapagawa sa kanya ng kumpanya. Kaya't naisipan niyang umuwi na lang. Since nagtitipid sila ng gasolina dahil sa pandemya, nag-jeep na lang si Seth simula noon. Nang makarating, ay nilakad ni Seth ang Block 2 ng subdivision at pumasok ng bahay nila na nasa ika-5 section. Papasok na sana siya noon nang makita ang asawa at ang kambal nitong si Andrea na nag-uusap ng taimtim na para bang ayaw nilang marinig ng iba ang kanilang pinag-uusapan. Dahan-dahang lumakad si Seth at pumasok para marinig ang pinag-uusapan ng dalawa. Akala ko ba sasamahan ko lang si Rick? Nag-usap naman kami kagaya ng sinabi mo na gawin ko on call. Pero ibang nangyari. Sabi ni Abigail sa kakambal na nakangiti sa kanya. It was fun naman diba? I think napaniwala natin sila. Wala silang kaalam-alam na nag-swap tayo. Sagot ni Andrea kay Abigail. Hindi yun ang punto ko Andrea. Hindi ko naman alam na magagawa kong tikman ng nobyo mo. Ayaw niya akong pauwiin hanggang magsawa siya. Kwento ni Abigail sa nangyari. Dahil akala niya, ikaw ay ako. Matipid na sagot ng dalaga. Pero, Andrea, hindi yun ang napag-usapan natin. Reklamo ni Abigail sa kapatid. Abigail, don't lie. Huwag kang magkunwari dahil alam kong nagustuhan mo rin naman. At alam kong nabaliw ka ng husto kay Rick. Tugo naman ni Andrea. Nagtago agad si Seth habang pinapakinggan to. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Si Andrea pala talaga ang may plano ng lahat ng to. Alam mo Andrea, para siyang gutom na gutom sa babae. Pagkatapos namin sa kama, umulit pa siya sa akin ng ilang beses. Kung tamang naaalala ko, 6 na beses siyang nagpakasasa sa akin. Itrinato niya ako na parang isang hindi natuloy ni Abigail ang sasabihin. Itrinato kanya na parang ano? Agad na tanong ni Andrea sa kakambal. The way na kumilos siya at sa ginawa niya sa akin. Masasabi ko na itrinato niya ako na parang isang bayarang babae lang eh. Nahihiyang sagot ni Abigail. Natahimik si Andrea. Alam niya kung gaano kabisi na tao ang nobyo niyang si Rick. Busy palagi sa trabaho. Kaya kapag nagkakaroon lang to ng oras siya nakakauwi sa kanilang bahay. At sa oras na yun, tumatawag siya kay Andrea para makipag-date. At sa gabi ay pagsasawaan naman niya ang dalaga ng paulit-ulit. Gusto ni Andrea kung paano siya itrato ng nobyo kahit na masyado itong marahas at malahalimaw sa kama. Pero yun ang nagustuhan niyang pamamaraan ni Rick at gusto niya lang maranasan na rin yun ng kanyang kakambal. Medyo nagtaka si Rick sa akin, Andrea. Dahil parang iba raw ako ng oras na yun at parang hindi raw ako makasabay. Ganun ka ba talaga itrato ng boyfriend mo? Tanong ni Abigail. Tumango ang kambal niya at napangiti. I'm sure na nagulat siya at parang na-excite.
dahil parang bago lang yung reaksyon mo sa kanya, Abigail. Yes, Andrea. Masyado siyang gigil sa akin na para bang wala ng bukas. Buti na lang safe ako that time. Sagot naman ni Abigail. Kunwaring bumalik naman si Seth sa pintuan at tinawag si Abigail. Nagkunwari siyang kararating lang niya, not knowing na alam niya ang pinag-uusapan ng dalawa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa asawa niya at sa kambal nito. Dahil kung iisipin ay talagang napaglaruan siya ng mga to. Inamin ni Abigail sa kambal niya na may namagitan sa kanila ni Rick. Pero bakit kaya hindi sinabi ni Andrea na may nangyari din sa kanila ni Seth? Yun ang bagay na natanong ni Seth sa kanyang isipan. Lumipas ang mga araw. Nag-issue ng isang buong linggong paid vacation ang kumpanya nila Seth at kasama ang branch ni Rick dito. Nang matanggap to ni Seth, ay agad na naglaro sa isip niya ang isang bagay na never niyang inisip na mangyayari at malalagay sa utak niya. Ito ay ang parang gusto niyang mapagmasdan kung paano pagsawaan ulit ni Rick ang kanyang magandang asawa. Nagkita sina Seth at Rick sa isang panel at nang matapos ang meeting, ay nag-usap ang dalawa sa kantin. Hindi mapigilan ni Rick ang excitement nang ikuwento sa kaibigan ang naging karanasan sa kambal ng bisis nito. Kasalukuyang tinitimpla ni Seth noon ang kanyang order na kape nang sinimula ng kaibigan na magsalita ng mahina hanggang sa makitang sila na lang ang nasa kantin. Pare, hindi ko talaga alam kung paano sisimulan yung kwento ko eh. Pero alam kong alam mo to bro. Wika ni Rick. Alam nga ni Seth ang ibig ikwento ng kaibigan. Pero hinayaan niya lang to na magpatuloy. Umuwi pala kayo ng misis mo agad dun sa resort. Hindi ko na kayo nasamahan sa labas eh. In-enjoy ko talaga yung moment namin. Pagpapatuloy ni Rick. Ha? Alam ko pare. Alam ko naman doon mo lang ulit makakasama at masusolo si Andrea, di ba? Pa-inosenteng tugo naman niya kay Rick. Oo pare. Maniwala ka sa akin o hindi, pero ang sip niya talaga. And the way na sumabay siya, para bang first time sa akin. Grabe, mas nasasabik ako lalo. Kwento ni Rick sa kaibigan. Walang kaalam-alam si Rick na ang natikman niya ng araw na yon ay hindi ang nobya niyang si Andrea, kundi ang misis na Seth na siyang kausap niya ngayon. Dahil sa narinig, lalong nagising ang diwa ni Seth. Pero hindi sa galit. Hindi sa galit na nakaisa si Rick sa kanyang misis, kundi sa kuryosidad. Napanood niya ang nangyari noon. Pero wala pa siyang kaalam-alam na misis niya pala ang babaeng pinagsasawaan ng kaibigan. Pero ngayong alam na niya, ano kaya ang kanyang mararamdaman kapag naulit pa to? At nagpatuloy lumipas ang mga araw at ayan na naman si Andrea. The game is on again for Andrea. Ipinagtulakan niya ulit ang kanyang kambal kay Rick. Kahit nakukonsensya na si Abigail sa asawa dahil alam niyang hindi na to tama, ay hindi pa rin to makatanggi sa kakambal. Kakaiba kasi ang hatak ng pagiging extrovert ni Andrea. Maamo at hindi talaga party girl itong si Abigail. Parang naging idolo niya ang kapatid. Kung saan to game, ay naroon siya. Marami itong nakikilala sa party dahil sa kapatid. Naalala niya noong teenager pa sila. Talagang ang daming gustong makasama si Andrea compared sa kanya, kahit na magkamukha sila. Kaya lang naman nanalo si Abigail sa pageant bilang Miss Congeniality ay dahil na rin sa effort ng kambal na si Andrea. Nagayos si Abigail. Simple lang. Violet na blouse tsaka knee-level na palda. Tinero niya dito ang violet lace na underwear. Pabango din ni Andrea ang gamit niya at siniguradong walang dahilan para pagkamalan siyang iba. Kahit na masyado siyang maganda para mahalata pa ni Rick. Pinuntahan ni Abigail si Rick sa bahay bakasyonan nito at naabutan niya ang binata na nasa outer grounds
at hinihintay siyang pumasok sa loob. Nag-commute ka ba? Tanong ni Rick at inalalayan siyang pumasok sa loob ng bahay. Yes, pero don't worry, hindi naman ako na traffic. Salamat, sagot ni Abigail. Sorry, namiss lang kita. Actually, kahapon pa yung vacation namin nag-start. Pero napagod lang kami sa meetings kaya ngayon lang kita natawagan. It's okay, Rick. Teka, wala yata yung mga friends mo. Bakit mo nga pala ako tinawagan? Tanong ni Abigail. Hindi kasi nasabi ni Andrea kung bakit napatawag si Rick. Ang sabi lang nito may sasabihin daw na importante si Rick. Wala. Wala sila ngayon. Matipid na sagot ng lalaki. So, para saan? Bakit mo ko tinawag dito? Balik tanong ni Abigail. Ay di ano pa? Sagot ni Rick at agad na niyakap ang bewang ni Abigail palapit sa kanya. Napapikit agad si Abigail at nabigla sa ginawa ni Rick. Pero alam na niya ang ibig sabihin ng binata. Rick, tanging tugon ni Abigail. Shh, huwag ka na magsalita. Ibigay mo na lang ang gusto ko ngayon, okay? Pilyong sagot ni Rick at binuhat si Abigail at dinala sa kwarto nito. Unti-unting kinalas ni Rick ang bawat telang nakasuot sa katawan ni Abigail. Hanggang sa siya naman ang nagkalas ng kanyang mga suot. Hindi pa rin talaga makasanay ni Abigail ang katawan ni Rick dahil hindi niya to asawa. Pero alam niya kung gaano nabiyayaan to pagdating sa isang bagay. Rick, magsasalita na sana ulit si Abigail. Pero agad na siyang pinaluhod ni Rick sa harapan nito. Dahil doon, parang may kuryenteng kumontrol kay Abigail. At kusa na tong tumugon sa gusto ng lalaki. Iba si Rick kumpara sa kanyang asawa. Halos hindi niya kayanin si Rick sa sobrang walang kapantay nito kumpara sa ibang lalaki. Labis itong nakalalamang sa iba. Hindi nagtagal ay inihiga ng lalaki si Abigail. Gusto niyang i-dominate ang magandang may bahay ni Seth as much as possible, kaya gusto niyang angkinin to ng buo. Mabilis siyang tumagan kay Abigail at ibinukas ang mga hita. At sa isang iglap, napapikit si Abigail at pigil na boses ang kanyang pinakawalan. Bago niya ikinawid ang kanyang mga binti sa likod ni Rick. Sa puntong yun ay tuluyan na ngang umuga ang matibay na kama. Halos mayupi si Abigail sa panggigigil ni Rick sa kanya. Halos mawalan siya ng ulirat sa alapaap na ibinibigay ng lalaki. At alam niyang hindi siya tatantanan nito hanggang hindi nakakatulog ang lalaki sa pagod. Hindi na ikinaila ni Abigail sa sarili ang nararamdaman. Baliw na baliw siya habang nagpapakasasa si Rick sa kanya. At wala na siyang nagawa pa kundi hayaan na lang ang lalaki na magpakasawa buong araw sa kanya. Halos mamuti na ang mga mata ni Abigail sa tindi ng tinatamasa ng oras na yon. Matapos ang ilang oras, ay tuluyang sumuko si Rick at hingal na hingal to habang nakatingin pa rin kay Abigail. Na tila nakapikit na sa sobrang pagod. Hinalikan ng lalaki sa pisngi si Abigail at sinabing, magpahinga muna tayo. Mamaya, uulit pa ako ng paulit-ulit. Atin ang buong gabi, Andrea. Tsaka nito niyakap si Abigail habang nakahiga sila. Kung titignan, para talaga silang mag-asawa. Pero hindi alam ng dalawa na may mga matang nagmamasid pala sa kanila. Yan ang ating abangan sa susunod na kabanata ng ating kwento.